Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. After 6 years in a loveless secret marriage. Matapos sa 6 na taong walang pagmamahal at lihim na kasal, iniwan si Dr. Mia Anderson nang magkasakit ng maluba ang kanilang anak. Sa muling pagbabalik sa kanyang trabaho, naging tanyag siyang doktor sa buong mundo. Nang desperadong humingi ng tulong ang kanyang dating asawa para iligtas sa ibang babae, pinili ni Mia ang kanyang dignidad kaysa nakaraan at tuluyang tinalikuran to. Ngunit anong gagawin niya kung patuloy na humingi ng pangalawang pagkakataon ng asawa? Kalilimutan ba niyang lahat ng sakit sa nakaraan? 6 na taon. 6 na taong binuhos ni Dr. Mia Anderson sa pagiging anino sa sarili niyang tahanan. Ang kasal nila ni Lucas Montecillo ay sinilid sa dilim, walang saksi, walang pagdiriwang, kundi ang malamig na kontratang pumipigil kay Mia na ipagsigawan sa mundo kung sino siya sa buhay ng lalaki. Para kay Lucas, isa lamang siyang obligasyon, isang asawang tinago sa mata ng publiko habang ang mga spotlight ng lipunan ay nakatutok sa karangyaan ng kanyang asawa at sa iba nitong mundo. Ngunit ang pinakamasakit na realidad ay hindi ang pagiging tago, kundi ang pag-iisa noong panahong gumuho ang kanyang mundo. Noong panahong nag-aagaw buhay ang kanilang 3 tanggulang na anak na si Leo dahil sa isang bihirang sakit sa puso. Lumuhod si Mia kay Lucas, nagmamakaawa siya. Hinawakan niya ang mga kamay ng asawa, umaasang kahit sa huling sandali magpapakita to ng ama. Lucas, kailangan tayo ni Leo. Pumirma ka sa release para sa operasyon, please. Iligtas natin ang anak natin. Nanginginig na pakiusap no ni Mia, basang-basa ng luha ang mukha. Ngunit malamig na tumalikod si Lucas. Ang tanging sinabi nito bago lumabas ng pinto ay ang katagang sumira sa natitirang piraso ng puso ni Mia. Busy ako sa board meeting, Mia. Huwag mo akong gambalain sa mga dramang ganyan. Ikaw ang doktor, ikaw ang bahala. Namatay si Leo sa mga bisig ni Mia. Walang ama sa tabi, walang yakap ng pag-asa. Sa gabing yon, namatay din ang asawang si Mia. Ang naiwan ay isang babaeng may basag na puso, ngunit may pormang bakal na nagpasya na hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan. Lumipad patungo Switzerland si Mia, dala ang abo ng kanyang anak at ang natitirang abo ng kanyang dignidad. Binuhos niyang bawat segundo, bawat patak ng pawis at bawat hibla ng kanyang talino sa medisina. Walang tulog ng mga gabi sa laboratorio, mga operasyong tumatagal ng 12 oras. Pinuhay niya ang sarili sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ng iba dahil hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Makalipas ang ilang taon, ang dating tahimik at ape na si Mia Anderson ay sumambulat sa pandaigdigang larangan ng medisina bilang si Dr. M.A. Vanguard, ang reyna ng cardiothoracic surgery at ang pinakabata at pinakatanyag na espesyalista na kinatatakutan at hinahangaan sa buong mundo. Ang kanyang pangalan kasing kahulugan ng himala. Kung sino mang hawakan ng kanyang mga kamay, tiyak na babalik mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa likod ng mga pangaral, medalyang ginto at mga marangyang buhay sa Zurich, ang kanyang mga mata na natiling singlamig ng yelo. Wala nang puwang pag-ibig sa kanyang mundo. Ang tanging dama ng kanyang dibdib ay ang alaala ng kanyang anak at ang matigas na pangako sa sarili. Hinding-hindi na muling magpapakababa sa isang lalaki. Hanggang sa dumating ang araw, pilit siyang pinabalik ng Pilipinas para sa isang eksklusibong medical summit sa isang proyektong hinding-hindi niya matatanggihan. Naglakad si Mia sa lobby sa isang 7 butuin na hotel sa Maynila. Suot ang kanyang puting blazer na nagbibigay ng otoridad at elegance na nagpalingon sa lahat ng taong dumadaan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Dr. Anderson, nakaschedule po ang courtesy call niyo sa Medical Council mamayang 2:00. Ulat ng kanyang personal assistant na si Chloe habang nakasunod sa kanya.
I-reschedule mo. May pupuntahan ako sa St. Jude Hospital. Malamig na tugon ni Mia, hindi inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Ngunit bago pa man siya makapasok sa pribadong elevator, isang lalaki ang humarang sa kanyang daanan. Humihingal to, pawisan, at ang mga matay namumula na tila ilang gabi nang hindi natutulog. Nang iangat ni Mia ang kanyang tingin, nanigas ang kanyang buong sistema. Si Lucas, mas tumanda ito ng ilang taon. May mga bakas ng pagod at desperasyon sa mukha, malayo sa mayabang at perpektong CEO na iniwan niya 6 na taon nang nakararaan. Mia, tawag nito sa kanyang pangalan. Nanginginig ang boses. Sa wakas, nahanap din kita. Kailangan kita. Tinitigan ni Mia si Lucas na parang isa tong nakadidiring insekto na lumapag sa kanyang mamahaling sapatos. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha, tanging purong kawalang interes lamang. Mr. Montesilio, sambit ni Mia, napakalamig at formal ng tono. May appointment ka ba? Kung wala, abala ko. Mia, alam kong galit ka sa akin. Alam ko may kasalanan ako sa'yo noon. Mabilis na tura ni Lucas. Pilit na lumalapit ngunit pinipigilan siya ng 2 bodyguard sa pamamagitan ng isang sulyap lamang ng doktor. Pero nagmamakaawa ako bilang doktor. Si Katrina, ang asawa ko. Si Katrina, nagkasakit siya. May malubhang problema sa puso. Ang sabi ng mga doktor sa buong Asya, ikaw lang ang tanging makapagliligtas sa kanya. Natigilan si Mia. Naramdaman niya ang isang marahas na pag-akit ng dugo sa kanyang ulo. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi, dahil sa labis na karumaldumal na irony ng sitwasyon. Katrina, ang babaeng naging dahilan kung bakit siya ay tinago at inapinoon. Ang babaeng inuna ni Lucas kaysa sarili nilang anak. Isang malamig, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Tinitigan niya ng diretso si Lucas sa mga mata. Asawa mo? Mahinang tanong ni Mia, may diin ang bawat pantig. At talagang kumapit ka sa akin para iligtas ang babaeng umagaw sa buhay ko noon. Lucas, mukhang nawawalan ka na nga ng katinoan. Wala na akong ibang malalapitan, Mia. Lumuluhang sigaw ni Lucas sa gitna ng mataas na lobby. Kinagulat ng ilang mga taong dumaraan. Handa akong ibigay sa iyong lahat. Lahat ng yaman ko, ang kumpanya, kahit ano. Iligtas mo lang si Katrina, parang awa mo na. Binaba ni Mia ang kanyang tingin kay Lucas na ngayon nakaluhod na halos sa marmol na sahig. Noon, nang lumod siya 6 na taon nang nakararaan para sa kanilang anak, tinapakan lang nito ang kanyang pagkatao. Ngayon, lumuluhod to para sa ibang babae. Huminga na malalim si Mia, inayos ang kwelyo ng kanyang damit at malamig na nagsalita. Nung lumuhod ako sa harapan mo para sa anak natin, sinabi mo sa akin, busy ka. Sabi mo wag kong gambalain ang mundo mo sa mga dramang ganyan. Malamig na sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay parang patalim na tumusok sa dibdib ni Lucas. Ngayon, dinadala mo sa akin ang drama mo para sa babaeng pumatay sa pamilya natin? Yumuko si Mia ng bahagya upang pantayan ang mukha ni Lucas. Makinig kang mabuti, Lucas Montesilio. Kahit magbayad ka pa ng milyon-milyon, hinding-hindi hahawakan ng mga kamay ko ang babaeng yon. Binigay ko sa inyong lahat noon. Ngayon, ang tanging pag-aari ko na lang ay ang aking dignidad at hinding-hindi ko to pagpapalit sa isang taong katulad mo. Tumayo si Mia ng tuwid, tinalikuran si Lucas at tuluyang naglakad patungo sa elevator nang walang lingon-lingon. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi tumigil si Lucas. Kada umaga paglabas ni Mia sa kanyang executive suite, may naghihintay na mga rosas na pula sa kanyang pinto, na agad niyang pinatatapon sa basurahan nang di man lang binabasang nakalakip na note. Sa tuwing pupunta siya sa ospital para sa kanyang mga operasyon, nandoon si Lucas sa labas, naghihintay sa ulan. Basang-basa, hawak ang isang maliit na sobre na naglalaman ng mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng kanyang yaman kay Mia. Dr. Anderson, baka po gusto niyo munang kausapin. Pinapaalis po siya ng security pero nagpupumilit po. Ulat ni Chloe habang nakadungaw sa bintana ng opisina kung saan tanaw si Lucas sa ibaba. Hayaan mo siyang mabasa ng ulan. Walang pakialam na tugon ni Mia habang nagsusulat ng medical prescription. Matigas ang ulo niya noon pa man. Matututuring mapagod ang katawan na yan. Ngunit sa loob-loob niya may maliit na bagyo na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi dahil naaawa siya kay Lucas, kundi dahil sa galit na patuloy na nag-aalab. Bakit ngayon? Ngayong may pangalan na siya, tsaka pa sila magpapakita.
Bakit kung kailan buo na siya saka pa nila pilit wawasakin ang tahimik na mundong binuo niya? Isang gabi, habang nagmamaneho pabalik sa kanyang tinutuluyang penthouse si Mia, napilitang huminto ang kanyang sasakyan dahil sa matinding trapiko dulot ng malakas na ulan. Biglang kumatok ang isang tao sa bintana ng kanyang sasakyan. Si Lucas, ang mukha nito ay maputlang-maputla na. Nanginginig ang buong katawan dahil sa lamig at ilang araw na puyat. Binaba ni Mia ang bintana ng kaunti, sapat lamang para magkausap sila. Ano na naman ba ito, Lucas? Gusto mo bang ipaaresto kita sa pisikal para sa harassment? Mia, mamamatay na si Katrina. Basag ang boses na sabi ni Lucas. Tuluyang pumatak ang mga luha nito na nahalo na sa ulan. Alam kong huli na ang lahat. Alam ko wala akong karapatan na humingi ng tawad sa'yo pagkatapos ng ginawa ko kay Leo. Diyos ko, araw-araw ko yung pinagsisisihan, Mia. Araw-araw kong pinapatay ng konsensya ko. Tinitigan ni Mia si Lucas ng may matalim na paningin. Ngayon mo lang naalala si Leo? Ngayong nasa bingit na rin ang kamatayan ng mahal mo sa buhay. Nasaan ka nung kailangan ka ng anak ko? Wala ako. Tanga ko, isa akong halimaw. Sigaw ni Lucas sa gitna ng ulan. Hinahampas ang bintana ng sasakyan. Pero Mia, ikaw ang pinakamagaling na doktor sa mundo. Iligtas mo siya, hindi dahil sa akin, kundi para patunayan sa mundo na mas dakila ka kaysa sa aming lahat. Parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Kinabukasan, nakaupo si Mia sa kanyang opisina sa ospital. Nakatitig sa medical chart si Katrina na pilit iniwan ni Lucas sa kanyang lamesa. Ang kaso ay komplikado, isang advanced stage ng aortic dissection na kailangan isang napakadelikadong uri ng operasyon. Kung ibang doktor ang gagawa, nasa 10% lang ang tsansa ng tagumpay. Ngunit kung si Dr. M.A. Vanguard ang hahawak, tataas to hanggang 80%. Pumasok si Chloe na may dalang tasa ng kape. Doktor, nariyan na naman po ang mga abogado ni Mr. Montesilio. Nilipat niya ng 50% ng shares ng Montesilio Corporation sa pangalan ninyo nang walang kondisyon. Sabi niya kahit hindi niyo siya patawarin, iligtas niyo lang si Katrina. Tiningnan ni Mia ang dokumento. Isang imperyo ang iniaalok sa kanya kapalit lamang ng paglapat ng kanyang mga kamay sa dibdib ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Tumayo si Mia, lumapit sa malaking salamin ng kanyang opisina at tumanaw sa kalangitan ng Maynila. Ang paghihigante nasa kanyang mga kamay na. Pwede niyang pabayaan si Katrina at panoorin si Lucas na danasin ang eksaktong sakit na naramdaman niya 6 na taon nang nakakaraan. Ang maiwang mag-isa habang pinapanood na mamatay ang mahal sa buhay. O kaya pwede niyang patunayan na mas mataas ang kanyang antas kaysa sa kanila, na ang isang Dr. Mia Anderson ay hindi nagpapadala sa puot, kundi pinapatakbo ng sagradong sinumpaan itong propesyon. Naganap ang operasyon makalipas ang 2 araw. Ang buong medical center ay balisa. Lahat ng mga doktor at consultant ay nakatutok sa monitor ng Operating Room 1. Si Dr. M.A. Vanguard ang pangunahing sirohano. Ang kanyang mga kilos ay kalkulado, mabilis at walang bahid ng pagkalito. Sa labas, nakaluhod si Lucas sa sahig ng pasilyo, magkadikit na mga palad, taimtim na nagdarasal sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Walang pakialam kung sinong nakatingin sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang buhay ng isang taong nasa loob at ang tawad mula sa babaeng sinaktan niya ng labis. Makalipas ng 6 na oras na walang tigil na operasyon, bumukas ang pinto ng OR. Lumabas si Mia, suot pa rin ang kanyang surgical scrub na may bahid ng dugo. Tinanggal ang kanyang surgical mask. Tahimik ang buong paligid habang naglalakad siya papalapit kay Lucas. Tumayo si Lucas, nanginginig ang mga labi. Di makatingin ang diretsyo sa mga mata ni Mia. Mia, paano? Matagumpay ang operasyon, Mr. Montesilio. Malamig at walang emosyon na sagot ni Mia. Buhay ang asawa mo. Malalagpasan niya na ang kritikal na yugto. Napaluhod si Lucas sa labis na pasasalamat at tumagulhol ng malakas sa sahig. Salamat, Mia. Maraming salamat. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lucas ng iba pa, yumuko si Mia at tinitigan to ng may malamig na ngiti. Huwag kang magpasalamat sa akin, Lucas. Malamig na wika ni Mia habang kanyang mga matay na nanatiling kasing talim ng mga matutulis na instrumentong ginamit niya sa loob ng operating room. Ginawa ko to hindi para sa'yo at lalong hindi para kay Katrina.
Ginawa ko to dahil bilang doktor, sinumpaan kong iligtas ang buhay ng sino mang nasa harap ko, gaano man sila kasama o kawalang hiya sa paningin ko. Dahan-dahan siyang tumalikod upang maglakad muli patungo sa kanyang pribadong silid. Ngunit mabilis na humakbang si Lucas at hinawakan ang laylayan ng kanyang puting lab coat. Isang marahas na hakbang na agad pinigilan ng dalawang nagtatayugang security guard na sumusunod kay Mia. Pilit siyang kumawala, ang kanyang mukha punong-puno ng luha, pawis at desperasyon. Mia, ibig sabihin ba nito, pwede na nating simulan ulit? Nanginginig at basag ang boses na tanong ni Lucas. Umaasa sa kahit katiting na sinag ng awa mula sa babaeng minsay walang awang tinalikuran. Handa akong iwan ang lahat. Handa akong magsimula sa simula, maging alipin mo kung kinakailangan. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon na maitama lahat ng pagkakamali ko. Isang marahas at matinis na tawa ang pinakawala ni Mia. Isang tawang puno ng mapait na sarkasmo na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Huminto siya sa kanyang paglakad, lumingon ng dahan-dahan at tinitigan ng lalaki mula ulo hanggang paa na parang isang kahabag-habag na pulubi. Pangalawang pagkakataon, ulit ni Mia, binibigyang diin ang bawat panting ng mga salita habang lumalapit to sa dibdib ni Lucas. Lucas, may mga bagay sa mundong kapag nabasag ng pirapiraso, hindi na maibabalik sa dati kahit anong pilit mong dikit gamit ang pinakamalakas na pandikit. Ang anak ko, 6 na taon nang nakakaraan. Lumuhod ako sa harapan mo, humingi ng kahit isang oras lang para sa pangalawang pagkakataong mabuhay siya pero pinagkait mo. Sinabi mo busy ka. Ngayon nagmamakaawa ka para sa sarili mo at sa babaeng nagwasak ng pamilya natin? Umiling si Mia at sa unang pagkakataon ng araw na yon, nakita ni Lucas ang purong kapangyarihan, tagumpay at kalayaan sa mga mata ng babaeng minsan niyang sinayang at tinapakan. Tapos na tayo, Lucas. Ang kasal natin natapos na nung araw na mamatay ang anak ko sa bisig ko nang walang ama sa tabi. Ang natitira na lang ngayon sa ating dalawa, ang legalidad ng paghihiwalay at ang pagpirma mo sa annulment papers na ipapadala ng abogado ko bukas 7:00 ng umaga. Huwag mo na akong abalahin pa kailanman. Sumapit ng umaga ng susunod na araw at eksaktong 10:00 ng umaga, dumating ang mga dokumento ng annulment sa opisina ni Lucas sa Montecillo Corporation. Tahimik na nakaupo si Lucas sa kanyang malaki at marangyang swivel chair, ngunit ang buong silid tila isang piitan. Ang mga papeles ay nakalapag sa kanyang harapan, malinaw at walang butas. Lahat ng ari-ariang pinangako niya ay naipatransfer na kay Mia ayon sa batas, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling pahina. Ang pirma ni Mia bilang patunay na tuluyan niya nang tinapos ang kanilang koneksyon. Walang natira para kay Lucas kundi ang kanyang sariling konsensya na patuloy na nagpapahirap sa kanya araw-araw. Sa kabilang dako ng lungsod, si Dr. Mia Anderson ay naglalakad sa mga pasilyo ng Vanguard Medical Center na may suot na blusang sutla na kulay itim at puti at may otoridad na salamin sa mata. Ang bawat hakbang niya ay sumisimbolo ng tagumpay at katatagan. Pumasok siya sa kanyang malawak na opisina kung saan naghihintay si Chloe, ang kanyang sekretarya, na may dalang makapal na folder at isang tablet. Doktor, matagumpay na nailipat sa pangalan ng Vanguard Foundation lahat ng shares at properties mula sa Montecillo Group ayon sa napagkasunduan. Nakatanggap na rin po tayo ng kumpirmasyon na nilagdaan na ni Mr. Montecillo ang mga papeles ng annulment nang walang pasubali. Ulat ni Chloe habang nakangiti ng may paghanga sa kanyang amo. Tumango si Mia, kinuhang tasa ng tsaa at tumingin sa malawak na bintana na nagpapakita ng magandang tanawin ng lungsod. Wala nang takot, wala nang babaeng lumuluha at nagmamakaawa 6 na taon nang nakakaraan. Ang natitira na lamang ay isang babaeng tumayo mula sa abo ng kanyang sariling trahedya at ginamit ang kanyang talino para angkinin ang kanyang sariling tadhana. Mabuti, mahinang tugon ni Mia. Ilaan ang kalahati ng pondo ng foundation para sa bagong pediatric cardiology wing na ipapangalan natin kay Leo. Siguraduhin na libre ang operasyon para sa mga batang mahihirap na walang kakayang magpagamot. Masusunod po, Doc, sagot ni Chloe bago lumabas ng silid. Nang maiwan mag-isa si Mia, hinawakan niyang kwintas na may pendant ng isang anghel, ang alaala ng kanyang anak. Nakangiti siyang bumulong sa hangin. Anak, natapos na tayo.
Ang hustisya ay para sa iyo at ang buhay ko ngayon ay nakalaan sa pagpapagaling ng iba. Makalipas ang ilang buwan, ang pangalan ni Dr. Mia Anderson o mas kilala sa international na komunidad bilang Dr. M.A. Vanguard ay lalo pang umangat. Ang itinatag niyang Leo Vanguard Pediatric Cardiology Wing naging simbolo ng pag-asa at mahabaging medisina sa buong bansa. Libo-libong mahihirap na bata ang nailigtas ang buhay ng libre at ang bawat matagumpay na operasyon ay alay niya sa alaala ng kanyang yumaong anak. Sa kabilang banda, ang Montesilio Corporation dumanas ng malaking pagbabago dahil sa pagkawala ng 50% ng shares na kusang pinagkaloob ni Lucas kay Mia at sa patuloy na pagbaba ng tiwala ng mga investors, bunsod ng kanyang personal na iskandalo na wala ng kapangyarihan si Lucas sa sarili niyang kumpanya. Si Katrina naman, bagamat nailigtas ang buhay sa tulong na napakagaling na operasyon ni Mia, ay nanatiling mahina ang katawan at madalas binabangungot dahil sa takot sa sariling anino at konsensya. Isang araw, habang nag-aabang si Lucas sa labas ng Vanguard Medical Center, umaasang masisilayan man lang si Mia upang humingi muli ng tawad, hinarangan siya ng mga gwardya. Mr. Montesilio, mahigpit na pinagbabawal ng administrasyon ang pagpasok ng mga taong walang kinalaman sa ospital at may kasaysayan ng panggugulo dito. Malamig na sabi ng Chief Security Guard sa kanya. Tumitig si Lucas sa pinto ng gusali kung saan tanaw sa itaas ang pangalan ng kanyang dating asawa. Wala siyang nagawa kundi lumuhod sa gilid ng daan habang pumapatak ang ulan. Isang eksaktong refleksyon ng gabing lumuhod din si Mia sa harap niya 6 na taon nang nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong to, walang makikinig sa kanyang mga panaghoy. Ang hustisya tuluyan nang nakamit at ang reyna ng sarili niyang kapalaran ay nakatayo ng matatag sa tuktok ng tagumpay. 1 taon ang lumipas mula nang pirmahan ni Lucas ang mga papeles ng annulment. Ang kanilang dating tahimik na opisina ni Dr. Mia Anderson ay isa na ngayong sentro ng makabagong medisina sa Asia. Ang Vanguard Medical Center ay kinilala bilang Hospital of the Year. At si Mia ang tumanggap ng parangal sa isang engranding pagtitipon sa Manila Hotel. Suot ng isang eleganteng dark emerald green gown na may simpleng disenyong nagpapakita ng kanyang tikas at otoridad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang mga matingnan at seryoso niyang mga mata ay nagpapatingkad ng kanyang kakaibang karisma. Ang mga palakpakan mula sa mga kilalang doktor, politiko at international delegates ay umaalingaw sa buong bulwagan. Sa kanyang talumpati, hindi niya binanggit ang kanyang nakaraan o ang pangalan ng sinumang lalaki na nagtangkang sumira sa kanya. Sa halip, binuro niya ang tagumpay sa alaala ng kanyang anak at sa lahat ng mga kababaihan na patuloy na lumalaban para sa sarili nilang dignidad. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa yaman o sa apelidong dala mo sa lipunan. Wika ni Mia sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at puno ng diin. Nagsumikap ako, hindi para patunayan sa iba na kaya ko, kundi para ipaalala sa aking sarili na ang bawat babae may karapatang bumangon mula sa abo ng sarili niyang trahedya. Ang buhay hindi nagtatapos sa pagtataksil ng iba, doon pa lang to tunay na nagsisimula. Habang pinapanood ng milyon-milyong manonood sa telebisyon ang live broadcast ng nasabing pagtitipon, isang lalaking nakatulala sa harap ng lumang telebisyon sa isang madilim at maliit na apartment, si Lucas Montesilio. Wala na ang mamahaling suit, ang mga mamahaling sasakyan at ang imperyo. Ang Montesilio Corporation tuluyan ng dineklara ng korte na bangkarote dahil sa sunod-sunod na maling desisyon sa negosyo at kawalang tiwala ng mga kliyente. Si Katrina naman tuluyang lumayo at iniwan siya nang maubos lahat ng yaman nito. Nakatitig si Lucas sa screen, nakikita ang mukha ng babaeng minsan niyang tinapakan at binaliwala. Wala na siyang luhang natitira, tanging mabait na pagsisisi na lamang ang kumakain sa kanyang kaluluwa sa bawat araw na lumilipas. Nabatid niya ng huli na ang lahat, ng pinakamahalagang yaman na pinagkalob sa kanya ng tadhana ay ang babaeng kailanman na hindi niya maibabalik o mahahawakan pa. Isang tahimik at payapang gabi sa Batangas City, malayo sa maingay at magulong sirkulo ng Maynila.
Ang simoy ng hangin galing sa baybayin ay sariwa at malamig, nagdadala ng kapayapaan sa mga taong matagal nang naghahanap ng katahimikan. Sa isang modernong architectural beachside villa na may malawak na glass walls at tanawang karagatan, abala si Dr. Mia Anderson sa pag-aayos ng mga dokumento para sa bagong tinatayong outreach program ng Vanguard Foundation. Makalipas ang matagumpay na taon ng kanyang career sa Maynila, pinili niyang magtayo ng isang malaking satellite medical clinic sa lalawigan upang mas mapalapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mga batang may karamdaman sa puso na nagmula sa mga probinsya. Habang nakatayo siya sa veranda, hawak ang kanyang tasa ng tsaa, lumapit si Chloe na ngayon ay hindi na lamang sekretarya kundi ang executive director na rin ng foundation. May dala tong isang tablet para sa huling briefing sa susunod na medical mission sa susunod na linggo. Doktor, kompleto ng listahan ng mga voluntaryong doktor mula sa iba't ibang bansa na dadalo sa opening ng ating Batangas branch. Masayang balita ni Chloe habang iniaabot ang tablet. Ayon sa lokal na pamahalaan, libo-libong pamilyang nakalista para sa libreng konsultasyon at operasyon. Ngumiti si Mia. Isang pagpapahiwatig ng tunay na kaligayahan na bihira niyang ipakita noon. Mabuti yan, Chloe. Siguraduhing maayos ang pag-aasikaso sa bawat pamilya. Walang dapat masayang na oras. Lalo na ako ang buhay ng isang batang nakasalalay. Matapos ang maikling meeting na iwan mag-isa si Mia sa veranda, tiningnan niya ang malawak na dagat na sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naalala niya ang anak niyang si Leo, kung paanong ang bawat alon sa dagat ay tila bumubulong ng kapayapaan sa kanyang sugatang nakaraan. Wala nang galit, wala nang puot na nagtulak sa kanya upang magtagumpay lamang. Ang natitira ay purong layunin na maglingkod, magbahal sa pamamagitan ng pagpapagaling at mamuhay ng may mataas na dignidad. Hindi na siyang umiiyak sa madilim na sulok ng lumang ospital 6 na taon nang nakakaraan. Isa na siyang ganap na reyna ng sarili niyang buhay, matatag, malaya at walang kinatatakutan. Ang araw ng formal na pagbubukas ng Vanguard Satellite Medical Center sa Batangas ay sinalubong ng sikat ng araw na tila sumasalamin sa bagong yugto ni na Dr. Mia Anderson. Ang malawak na hardin ng klinika ay napaliligiran ng mga bulaklak at mga puting tolda kung saan nagtitipon ang libo-libong lokal na residente, mga lokal na opisyal at mga international medical volunteers. Suot ng isang malinis at puting linen suit na pinatingkat ng kanyang otoridad at maamong ngiti, tumayo si Mia sa entablado upang magbigay ng kanyang mensahe. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lakas na pumupukaw sa damdamin ng bawat nakikinig. Ang kalusugan ay hindi isang pribilehiyo para lamang sa mga may kakayahang magbayad. Parimula ni Mia habang ginagala ang kanyang paningin sa mga pamilyang nakaupo sa harapan. Ito ay isang karapatan. At sa bawat gagaling dito sa ating bagong pasilidad, pinapangako ko ng alaala ng pagmamahal at pag-asa ay mananatiling buhay. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, nabadako ang tingin ni Mia sa isang sulok sa labas ng gate ng klinika. Doon, nakatayo ang isang pamilyar na anino, si Lucas, suot ang isang lumang damit, payat at may mga matang lumalamlam dahil sa matinding pagod at hirap ng buhay. Tahimik siyang nakatingin kay Mia mula sa malayo. Wala nang dating mayabang na bilyonaryo. Ang natitira na lamang ay isang hamak na taang binigo ng sarili niyang mga desisyon. Di nagtagal ang kanyang paningin kay Lucas. Dahan-dahan nag-iwas ng tingin si Mia. Hindi dahil sa galit o sa takot, kundi dahil tuluyan na nitong nawala ng puwang sa kanyang kasalukuyan at sa hinaharap. Tumalikod siya, hinarap ang mga batang naghihintay sa kanyang pagsusuri habang iniabot sa kanya ni Chloe ang stethoscope. Sa sandaling yon, naramdaman ni Mia ang rurok ng kapayapaan. Ang sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, pinalitan ng mga ngiti ng mga batang kanyang nailigtas at ng walang hanggang kalayaan. Hawak ang stethoscope na nakadikit sa dibdib ng isang pastit, narinig niya ang malinaw na pintig ng buhay. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng unos, ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Ilang linggo, matapos ang matagumpay na pagbubukas ng Vanguard Satellite Medical Center sa Batangas, naging abala si Dr. Mia Anderson sa pagpapatakbo ng mga
libreng operasyon para sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay ay nanatili siyang mapagpakumbaba at nakatapak ang mga paa sa lupa. Para sa kanya, ang bawat buhay na nailigtas ay isang patuloy na pag-alalay sa alaala ng kanyang anak na si Leo at isang patunay na ang sakit ng nakaraan maaaring baguhin upang maging lakas ng kasalukuyan. Isang hapon, habang naglalakad si Mia sa tahimik na hardin sa likod ng klinika, kung saan tinayong isang maliit na bantayog at hardin ng mga puting rosas para kay Leo, may iniabot na sobre si Chloe. Doktor, may nagpadala po nito sa front desk kanina para sa inyo. Seryosong wika ni Chloe habang iniabot ang puting sobre na may sulat kamay. Binuklat ito ni Mia. Isang maikling liham mula sa isang legal aid clinic sa Maynila ang nakasulat sa loob. Pinapaabot nito na si Lucas Montecillo ay kasalukuyang nasa huling yugto ng malubhang sakit. Naulila sa lahat ng yaman at koneksyon at walang ibang tinatawag kundi ang kanyang pangalan bago mawala ng malay sa isang pampublikong pagamutan. Walang humihiling ng tulong para sa kanya maliban sa liham na to na naglalaman ng kanyang huling paghingi ng kapatawaran. Tumitig si Mia sa papel habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa karagatan. Dinala niya ang kanyang paningin sa mga puting rosas na namumukadkad sa hardin. Sa loob ng mahabang panahon, ang pangalang Lucas Montecillo kasing dilim ng gabi at kasing tulis ng mga latay sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling yon ang nararamdaman lamang niya ay ang kawalan ng bigat. Ang galit at puot na minsan nang kumain sa kanyang kaluluwa ay tuluyan ng napalitan ng katahimikan. Nilapag niya ang liham sa ibabaw ng marmol na mesa malapit sa hardin at tumingin ng diretso sa malayo kung saan natatanaw ang paglubog ng araw. Chloe, mahinang tawag ni Mia nang hindi lumilingon. Magpadala ka ng tulong pinansyal at tiyaking mabibigyan siya ng maayos na medikal na atensyon sa pampublikong ospital. Bigay mo ang nararapat bilang isang doktor sa isang taong nangangailangan ng tulong. Nagulat si Chloe ng bahagya. Ngunit agad ding ngumiti at tumango ng may paghanga sa kadaldala ng amo. Masusunod po, Doc? Nang muling mag-iwan mag-isa si Mia, hinawakan niya ang kwintas ng anghel sa kanyang dibdib. Isang matamis at malayang ngiti ang sumilaw sa kanyang labi. Tapos na ang kwento ng kanilang nakaraan. Ang sugat ay naghilom na at ang bawat pahina ng kanyang buhay ngayon ay sinusulat hindi na ng puot o ng paghihigante, kundi ng pagmamahal, kapayapaan at walang hanggang liwanag. Makalipas ang 3 taon mula nang itinayo ang Vanguard Satellite Medical Center sa Batangas City, ang datihang tahimik na baybayin ay isa ng maunlad at buhay na komunidad. Ang maliit na klinika ay lumaki at naging isang ganap at makabagong pasilidad na maglilingkod hindi lamang sa mga taga Batangas kundi pati na rin sa mga liblib na lalawigan sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Sa isang maliwanag at maaliwalas na umaga, abala si Dr. Mia Anderson sa kanyang huling round ng pag-iinspeksyon bago magsimula ang isa na namang mabigat ngunit makabuluhang araw. Suot ang kanyang malinis na puting lab coat, baka sa kanyang mukha ang payapang kagandahan at ang otoridad na isang babaeng ganap na nagtagumpay hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kung hindi sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Habang naglalakad siya sa bulwagan na pinangalan ng Leo Vanguard Pediatric Wing, sinalubong siya ng mga tawanan at nangiti ng mga batang dating nasa bingit ng kamatayan. Mga bata na ngayoy tumatakbo na, malulusog at may pag-asang naghihintay sa kanilang kinabukasan. Lumapit sa kanya si Clyde, si Chloe. Ngayon ay kasama pa rin siya sa bawat hakbang at pagtaguyod ng foundation. May dala tong isang bouquet ng sariwang puting rosas at isang sobre mula sa lokal na pamahalaan. Doktor, may natanggap tayong liham mula sa Department of Health at sa International Medical Council. Masayang balita ni Chloe habang nakangiti ng abot ng tenga.
Opisyal na kinilala ang ating programa bilang Best Humanitarian Medical Initiative ng taon sa buong Asya at iniimbitahan kanila na maging pangunahing tagapagsalita sa darating na World Medical Summit sa Geneva. Tinitigan ni Mia ang dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binaling ang kanyang paningin sa malaking glass window na nagpapakita ng magandang tanawin ng dagat kung saan sumisikat ang araw. Wala nang naininon ng nakaraan. Wala nang bigat na mga luhang binuhos niya 6 na taon na nakakaraan sa madilim na sulok ng lumang ospital. Ang lahat ng sakit ay pinalitan ng matibay na pundasyon, ng tagumpay at malasakit. Ipaabot mo ang pasasalamat natin sa komite, Chloe, malumanay na sagot ni Mia. Ngunit sabihin mo sa kanila na ang parangal na ito hindi para sa akin. Para to sa bawat batang lumalaban sa sakit at sa alaala ng aking anak na si Leo na siyang nagturo sa akin kung paanong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Matapos ng maikling pag-uusap, naglakad si Mia tungo sa pribadong hardin sa likod ng ospital kung saan nakatayo ang bantayog ng puting anghel para kay Leo. Huminto siya sa harap nito, dahan-dahang lumuhod at pinagmasdan ng mga namumukadkad ng puting rosas. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na anghel na matagal niyang hinawakan ng mga panahong nag-iisa siya at luhaan. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na to sagot sa panalangin ng paghihigante. Isa na itong simbolo ng ganap na kapayapaan at kalayaan. Anak, bulong ni Mia sa hangin habang pumapatak ang banayad na simoy ng umaga sa kanyang mukha. Nagawa natin. Napagaling natin ang mundo nang hindi sinisira ang ating sarili. Ang hustisya ay naibigay na. At ang pagmamahal mo patuloy na nabubuhay sa bawat puso ng ating pinagaling. Tumayo si Mia ng may buong katatagan. Inayos ang kanyang lab coat at humarap sa landas kung saan naghihintay ang libo-libong bukas. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag ng araw at ang kanyang pangalan, si Dr. Mia Anderson, ang reyna ng sarili niyang tadhana, ay magiging inspirasyon magpakailanman. Wala nang natira kundi ang purong liwanag ng isang bukas na walang hanggan. 5 taon ang lumipas matapos ang makasaysayang tagumpay ni Dr. Mia Anderson sa Geneva at ang tuluyang pagtatatag ng Vanguard Satellite Medical Center bilang isa sa pinaka-prestihiyosong institusyong medikal sa Asya. Ang dating liblib na baybayin sa Batangas ay isa na ngayong maunlad, masigla at ligtas na komunidad kung saan libo-libong bata ang lumaking malusog, may edukasyon at may pag-asa sa kinabukasan. Isang hapon, habang nag-iisa si Mia sa kanyang opisina sa itaas ng klinika, pinagmasdan niya ang lumang kwaderno na nakapatong sa kanyang mesa. Ang talaan ng mga pangarap, luha at sakripisyo noong mga panahong nagsisimula pa lamang siyang bumuo muli ng kanyang sarili. Wala nang pait ng nakaraan. Ang tanging natira na lamang ay ang malalim na kahulugan ng bawat sugat na kalaunan ay naging daan upang matagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Bumukas ang pinto, pumasok si Chloe, kasama ng ilang batang pasyente na dati nasa bingit ng kamatayan, ngunit ngayon masiglang tumatakbo at may dalang mga sariwang puting rosas. Dr. Mia, may naghihintay po sa inyo sa hardin? Nakangiting balita ni Chloe habang inaabot ang mga bulaklak. Tumayo si Mia, sinuot ang kanyang puting lab coat at naglakad patungo sa hardin na mga puting rosa sa likod ng klinika kung saan naroon ang bantayog para kay Leo. Sa tabi nito may nakaukit na bagong marmol na plaka na naglalaman ng mga salitang mismong sinulat niya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng iyong kapangyarihan o sa pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi sa dami ng pusong iyong pinagaling nang di nasisira ang iyong sarili. Huminto siya sa harap ng bantayog. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, tinanaw niya ang nagniningning na karagatan sa abot tanaw kung saan sumisikat ang dapit hapon. Si Dr. Mia Anderson ay hindi na lamang isang doktor. Siya ang naging simbolo ng katarungan, purong pagmamahal at walang hanggang kalayaan. Isang reyna ng sarili niyang tadhana na nagpapatunay na sa dulo ng bawat matinding unos, ang liwanag ng isang bagong umaga ay laging naghihintay.